Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 3. Matatag, Curriculum. Para sa nilalaman, karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. Narito ang larawan ni Juan de la Cruz. Ano ang mga katangian ng isang tunay na mamamayang Pilipino batay sa Artikulo 4 ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987. Mahusay, mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng ika-21 taong gulang. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987. Lagyan ng marka ang kasanayang iyong natutuhan sa nakalipas na aralin. Madali sa akin ang naging aralin at naging mahusay ako sa paksang tinalakay. Naging mahirap para sa akin ang nakalipas na aralin. Pagka-mamamayan. Tatawag ang inyong guro ng 5 volunteer upang isagawa ang laro. Bibili ka ba ng manok? Pumuputak ba? Oo, pumuputak. Pumuputak? Matapos ang tanungan at kung walang mali ay magpapalitan ng role ang kasunod na player hanggang sa makabalik sa unang player. Halimbawa, ang ikalawang player ay magiging tao 1 at ang ikatlong player ang magiging si tao 2. Sumunod, ang ikatlong player naman ang magiging si tao 1 at ang ika-4 na player ay magiging si tao 2. Upang mas maging masaya para sa mga mag-aaral, maaaring bigyan ng kilos, sayaw o emosyon ang bawat player. Tingnan ang halimbawa. Maaaring si player 1 ay galit, player 2 ay umiiyak, player 3 ay tumatawa, player 4 kumakanta, at player 5 ay sumasayaw. Ang lahat ng produkto o serbisyo na ating binibili ay may kaakibat na halaga. Kung nais mong bumili ng isang bagay, kailangan bayaran mo ito. Karapatan ng nagbibili na maningil ng kaukulang halaga bilang kapalit ng kanyang produkto o serbisyo, at tungkulin naman ng mamimili na ibigay ang katumbas na halaga upang kanya itong mapakinabangan. Sabi nga, huwag mahihiyang magtanong. Karapatan ng mamimili na magtanong at tungkulin ng nagbibili na sagutin ang mga tanong na ito. Ano ang 2 mahalagang konsepto na iyong natutuhan sa inyong gawain? Ano ang kahulugan ng karapatan? Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa ng iyong karapatan bilang isang bata? Ano ang kahulugan ng tungkulin? Magbigay ng halimbawa ng mga tungkulin mo bilang isang mag-aaral, bata o anak. Narito ang ibig sabihin ng karapatan. Kalagayan o sitwasyon ng isang tao na dapat ay malaya niyang tinatamasa. Ang tungkulin naman, mga bagay na inaasahang magagawa o maisa sa katuparan ng isang tao. Dapat alam mo, suriin ang mga larawan. Ano ang ipinapakita ng bawat larawan na may kaugnayan sa ating paksa? Pangatwiran. Ang mga nasa larawan ay isang halimbawa ng mga karapatan ng bata.
na tulad nyo. Kaakibat ng mga karapatang ito ay tungkulin. Sa inyong kwaderno o notebook ay ilista ang mga tungkulin na meron ka sa mga sumusunod. Tungkulin sa bahay, sa paaralan, at sa komunidad. Narito ang maaaring maging kasagutan. Para sa bahay o tungkulin sa pamilya, pag-aalaga sa sarili. Dapat magtulungan ang bata sa pag-aalaga ng sarili at paglilinis ng katawan. Pag-aaral ng mabuti, maglaan ng oras at pagsisikap sa pag-aaral at pagsasagawa ng mga takdang aralin. Pagrespeto sa mga tao sa komunidad, magpakita ng respeto sa mga kapitbahay kahit anong estado o kalagayan nila. Para sa paghawan ng bokabularyo, stop the car. Panuto, ito ay isang pangkatang gawain. Ang kategorya na sasagutin ng bawat pangkat ay ibibigay ng guro. Ang unang grupo ay magbibigay ng kahit na anong salita na may kaugnayan sa paksang tinalakay at pipili sila ng isang titik mula sa salita na kanilang ibinigay. Ang ikalawang pangkat naman ay magbibigay ng kahit na anong salita na nagsisimula sa titik na pinili ng unang pangkat. Halimbawa, guro, stop the car at the zoo. Unang pangkat, elephant, L. Ikalawang pangkat, lion, O. Unang pangkat, orangutan, A. Ang pangkat na hindi makapagbigay ng salita sa loob ng 5 segundo ay tatanungin ng guro mula sa paksang tinalakay. Kung masagot nila ang tanong, ay sila ang pipili ng susunod na kategorya. Ngunit kung hindi, ay makakapuntos ang kabilang pangkat at sila ang pipili ng kategorya. Atin nang talakayin ang kaugnay na paksa bilang isa, kahulugan ng karapatan. Ano-ano ang mga bagay na ibinigay sa inyo ng inyong mga magulang, paaralan at pamayanan? Reader's Chamber Theater. Isagawa ang Reader's Chamber Theater. Mga pangangailangan sa pagsasagawa, script, paksa, actor o actress, tagapagsalaysay. Sanaysay, gumawa ng isang sanaysay tungkol sa karapatan at tungkulin gamit ang mga sumusunod na prompt. Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa dahil ibig sabihin nito sa kabuuan. Narito ang maaaring maging kasagutan. Karapatan at tungkulin ng mamamayan. Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa dahil sila ang nagtataguyod ng bawat aspeto ng pamumuhay at nagdadala ng pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin na maglingkod sa bansa at gamitin ang mga karapatang tinatamasa upang mapabuti ang ating komunidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa at ng tamang ugnayan sa gobyerno. Maaari tayong magtagumpay bilang isang bansa. Ibig sabihin nito, hindi lamang dapat ang mga mamamayan ay tumanggap ng mga benepisyo at karapatan mula sa gobyerno, kundi kailangang gampanan din nila ang kanilang mga tungkulin. Halimbawa, ang mga mamamayan ay may karapatang makakuha ng edukasyon, kalusugan at proteksyon. Ngunit bilang kapalit, mayroon din silang tungkuling sundin ang mga batas, magbayad ng buwis at magbigay ng kontribusyon sa kapakanan ng bansa. Sa kabuuan, ang karapatan at tungkulin ng mga mamamayan ay magkaakibat. Ang karapatan ay nagbibigay sa atin ng kalayaan at proteksyon. Ngunit ang tungkulin naman ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad sa ating komunidad. Kung ang bawat isa sa atin ay tatalima sa parehong karapatan at tungkulin, makakamtan natin
ang tunay na kaayusan, kapayapaan at progreso para sa ating bansa. Ang paggalang at pagtupad sa mga ito ay magbubukas ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat isa. Kaugnay na paksa bilang 2, uri ng karapatan. Ano-ano ang mga halimbawa ng inyong karapatan? May pagkakaiba ba ang mga karapatan na inyong tinatamasa? Ang karapatan ay isang kalagayan at kapangyarihan ng taong malaya upang gawin ang mga bagay na kanyang nais. Ito ay may 3 uri. Una, likas na karapatan o natural. Taglay na ito ng tao mula nang siya ay ipinanganak. Tinuturing din itong karapatang kaloob ng Diyos sa tao. Halimbawa ay ang karapatang mabuhay at umibig. Ikalawa, karapatan ayon sa constitutional. Pinangangalagaan ng Estado at ito ay nahati sa 4 na uri ayon sa ating saligang batas. Una, karapatang sibil, pantay na pangangalaga para sa lahat ng tao, kasama ang kanyang kalayaan o mga ari-arian. Karapatang pampolitika, pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa bansa o sa pamahalaan ng bansa. Karapatang panlipunan, pakikitungo sa mga tao, sa kanilang kapwa o sa iba pang mamamayan ng bansa. Karapatang pangkabuhayan, pagkakaroon ng hanapbuhay o trabaho ng mga tao upang may mapagkunan ng ikabubuhay. Nakapaloob sa binuong batas na maaaring alisin o mawala sa pamamagitan ng panibagong batas. Word puzzle, panuto, ayusin ng mga mag-aaral ang ginulong salita upang mabuo ang kaisipan. Gamiting gabay ang deskripsyon ng bawat salita. Una, mga karapatang taglay ng tao simula nang siya ay ipinanganak. Tama, natural. Pangalawa, mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Mahusay, constitutional. Pangatlo, mga karapatang kaloob ng binuong batas ng Kongreso. Tama, statutory. Para sa paglalapat at pag-uugnay, tukuyin kung anong uri ng karapatan ang inihahayag ng panghusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong kwaderno o notebook. A. Likas. B. Constitutional. C. Ayon sa batas. Unang bilang, karapatang mabuhay. Pangalawa, makaboto at maiboto sa halalan. Pangatlo, makapag-aral ng libre. Pang-4, magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pang-5, mabuhay ng may dignidad. Pang-6, magpahinga at makapaglaro. Pang-7, pumili ng relihiyon. Pang-8, magsalita at ipahayag ang sariling opinyon. Pang-9, magkaroon ng ari-arian. At pang-10, maging malaya at makapaglakbay. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang A, pangalawa B, pangatlo B, pang-4 A, pang-5 A, pang-6 A, pang-7 B, pang-8 B, pang-9 C, at pang-10 ay C. Palagi mong tatandaan, nakasaad sa Artikulo 3, Section 1 to 22 ng Saligang Batas ng 1987 ang mga karapatang dapat tamasahin ng bawat Pilipino upang mabuhay ng malaya at may dignidad. May mga tungkulin ang bawat mamamayan
na dapat gampanan kapalit ng mga karapatang itinatadhana ng batas. Ang karapatan ng mamamayan ay nauuri sa tatlo: ang karapatang likas, konstitusyonal at ayon sa batas. Bilang pagtatapos, kumpletuhin ang mga pangungusap bilang refleksyon sa paksang tinalakay. Isulat ang iyong sagot sa Aral Pan notebook. Bilang isang bata, mahalaga na malaman at maunawaan ko ang aking mga karapatan dahil patlang. Sa aking pag-uwi sa aming tahanan, tungkulin ko na ibahagi ang aking natutuhan sa paaralan sa aking mga patlang upang patlang. Isa-isahin ang mga uri ng karapatan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga tamang sagot. Una, natural rights. Pangalawa, constitutional rights. Pangatlo, statutory rights. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan para sa inyong taktang aralin. Ano ang kahulugan ng karapatang sibil? Pangalawa, magbigay ng halimbawa ng mga karapatang sibil.